Okay mga guys, no? Good news sa Pilipinas. Mayroon tayong good news sa Pilipinas pero bad news sa China. Aray Bakit ko. kaya mga kababayan? Ba't hindi to parang ano to, no? Naghihimutok na naman to mga butchi na mga Chino, no? Bakit kaya si Xi Jinping takot sa Japan? Bakit nga ba kaya? So ito mga kababayan, sama-sama natin panonoorin to mga kababayan. Ito yung matitinding balita ngayon tungkol sa mga Chekwa na yan, no? Itong mga Chekwa na ito makukulit eh. Kaya pag-uusapan natin to, sama-sama natin panoorin to at magko-comments. Pwede rin naman kayo mag-comments dyan mga kababayan. Okay, no? Kung bago pa lang sa aking channel huwag mo naman kalimutan mag-like and subscribe bago tayo mag-umpisa. Also, siyempre, paki-subscribe din kay Melbs Castle sa kanyang video to, no, para ating bigyan ng reaction. Okay, no? So please paki-like and subscribe na lang muna bago tayo mag-umpisa. Okay na, umpisa na natin. Dito si Prime Minister Takaichi pinapatawag si Pangulong Marcos Jr. Ito na ba yung weapon transfer? Magbibigay ang Japan ng armas sa Pilipinas. Kaya ang China, galit na naman. Ang good news pa, isang Yon, tingnan nyo naman ang Japan daw magbibigay ng matitindi at malulupit na sandata sa Pilipinas. Kaya itong mga Chekwa na to, tingnan naman naghihimutok na naman. Nagngangaw naman to mga kababayan. Matindi. napakalaking kumpanya ng semiconductor at AI tech ang itatayo sa Pilipinas. Yan ang Pax Silica. Kaso, tinutulan niya ng ilang mga pro-Chinese. Magiging target daw ang Pilipinas sa gera pag nagtayo ng semiconductor company sa ating bansa. Prangkahang sinagot yan ni Sek Gibo. Ito mga pro-China, Tanga. Ito magtatayo ang Pilipinas ng semiconductor. So marami, kung bakit maraming tutol, ano ba yan? Bakit sila tumututol mga kababayan? Ano ba yan? Ayun na nga yun, kapag mayroong mga semiconductor dito sa Pilipinas, ang mangyayari, marami magkakaroon ng trabaho. Ewan ko ba bakit maraming tumututol? Ay, magagalit daw si Xi Jinping. Ay, gigirahin ng Pilipinas, kawawa Pilipino. Bakit yung Taiwan na global manufacturing ng semiconductor ginera ba? Yung India hindi din naman, di ba? Pagigiit pa ni Secretary Gibo, makatutulong ang AI technology at semiconductor sa ekonomiya ng Pilipinas hindi sa gerang sinasabi ng mga pro-China. It is definitely not a war-driven imposition. It is a resilience imposition. It is a manufacturing and high technology endeavor. So, kung saan na nakukuha yung ideya na war-driven imposition, kalokohan yun. It is actually resilience. Kaya may gera kaya hindi, naninikip ang supply ng mga kinakailangan natin. It is an effort to join the manufacturing cycle na matagal na nating gina-jumpstart dito. Paraning na parining ang China sa Japan. Sinisiraan pa ng Chinese reporter ang Japan sa buong media. Japan is showing its true colors again, and let's be clear from the very start, they are signals of a leadership reviving militarism, slowly but surely. Behind the polite bows and the courteous smiles lies a deep-seated institutional contempt for China within parts of the Japanese political establishment. The victims are told to forget, the aggressor plays the victim. This is obscene. Pero bakit kaya Ganun ba talaga kalakas ang weapon system ng mga Hapon? Ganun ba talaga kabagsik ang Japan? Kaya tutulang China ang ipadala sa Pilipinas sa mga armas nito. O baka dahil hindi na masakop ng China ang West Philippine Sea. Si Pangulong Marcos kasi pinapatawag sa Japan. Malaki ang posibilidad na pumirma si PBBM ng kasunduan sa Maritime Security at Enhanced Defense Agreement. Parang Mutual Defense Treaty na pag inatake o ginera tayo ng ibang bansa, tutulong ang Japan. 新军国主义乘势为患是不争的事实，构成现实的威胁。历史上，日本军国主义就是通过制造外部威胁、煽动民族主义、
绑架国家机器。日本右翼势力不但没有深刻反省侵略历史，反而不断推动安保政策朝着进攻性、扩张性的方向转变，妄图通过重整军工复合体加速日本再军事化。 Mga pro-China sasabihin nila ayaw nila ng gulo. Mismong China nga na pinapanigan nila ang agresibo. Tayo lang nagpapalakas tutulad pa ng China. Kayo, anong komento nyo dito?